Pagdating pa lang, sina Jiu Wei at Niyumo ay nakatitig na sa dalawang tao. Gayunpaman, kabaligtaran ng kanilang naglalakihang anyo at nakakatakot na aura, ang dalawa ay tahimik lamang na tumingin sa kalaban. Mas tamang sabihin, walang kahit katiting na intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Sa kabilang panig, tumingin din sila pabalik ng ganoon din, ang pagkakaiba lang ay ang isa ay naghihintay, habang ang isa ay nag-iingat. Nakita na ni Jin dati ang mga kapatid ni Xiaoling, isang biro na nangangahulugang kapatid sa ama pero magkaiba ng lolo, ibig sabihin ay mga kasamahan lang, ngunit si Tang Feng ay wala pang pagkakataong makita sila. Karamihan ng oras mula nang siya'y malikha, naglakbay siya sa iba't ibang lugar para isagawa ang mga lihim na misyon ng Dark Alliance. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makaharap ang mga halimaw ng Mist Mountain. Ngayon, medyo naiilang siya dahil kahit nakatayo ng malayo, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang banta na nagmumula sa dalawang halimaw. Dahil hindi pa rin nagsasalita si Ambassador Creamy Skin, nawala ng pasensya si Tang Feng. Hinawakan niya ang espada sa kanyang tagiliran, balak na siyang unang kumilos. Tutal, wala naman siyang kinatatakutan, medyo bastos, ibig sabihin ay walang kinatatakutan. Ngunit si Jin, na tahimik mula simula, ay humakbang ngayon para pigilan siya ng direkta, gamit ang paghawi ng kanyang balabal. Alam niyang mainitin ang ulo ni Tang Feng, mainit na parang ice cream. Isang kakaibang paghahambing. Lumingon si Jin at marahang ipinaalala, ang mga halimaw ng Mist Mountain ay kasama natin sa grupo. Balak sana niyang maging cool para ang kabilang panig ang unang magsalita, ngunit kinailangan niyang ipaliwanag kay Tang Feng, na medyo nakakabawas sa pagiging cool. Pero ayos lang, sa huli, ang panganay na kapatid, Jiu Wei, din ang nagsalita, binasag ang katahimikan sa pamamagitan ng direktang tanong, ano ang kasalukuyang sitwasyon? Direkta ring sumagot si Jin, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda. Ang mga malalakas na tao, bagamat nag-aalangan ang tono niya, para kay Jin, mayroong pagkaapurahan doon. Kanina pa siya hindi mapakali dahil hindi niya matulungan si Xiaoling. Ang pagsasabi nito kay Jiu Wei ay isa ring solusyon. Mula pa nang magsimula ang laban, ang Deputy Chief, tinutukoy si Xiaoling, ay laging nasa dehado. Higit pa rito, ngayon ay marami pang mga halimaw ang tahimik na nagmamasid kay Xiaoling. Matagal na siyang mag-isang lumalaban sa 2 o 3 halimaw ng sabay-sabay, at lagi lang siyang nakakapit. Tinapos ni Jin ang paglalahad sa isang pangungusap na nagbubuod sa sitwasyon doon, ang Deputy Chief ay hindi nangangahas na lumaban ng buong lakas. Mula sa malayo, nakikita ang alikabok ng labanan. Walang gaanong maningning na apoy mula sa dalagita. Mabilis ding napagtanto ni Jiu Wei na tama si Jin. Bihirang makitang nahihirapan ng ganito si Ching-er. Patuloy siyang napipilitang dumpensa o umiwas, bihirang makapag-atake. Kung walang tulong mula sa iba para makakilos ng malaya, tiyak na kailangan niya ng kaunting tulong. Tumingin si Jiu Wei sa direksyong iyon at mahinang sinabihan si Niyumo, sige na. Tumango ito bilang pagsang-ayon at agad na pumunta. Sa lugar ng labanan kung nasaan si Xiaoling, napakatindi ng sitwasyon. Kakatapos niya lang ihagis ang isang naglalagablab na apoy. Ang mga bolang nagniningning sa apoy ay nagsama-sama upang bumuo ng isang mahabang linya na pumulupot kay Woho. Bigla, napansin niyang wala itong epekto sa halimaw na ito. Sa halip, ang atake ni Xiaoling ay unti-unting hamina at naglaho sa paligid nito. Dahil ang pangalang Woho, Firefox, ay hindi lang basta pangalan, hindi walang kabuluhan. Ang pag-atake ng apoy dito ay parang pagbibigay pa ng lakas sa halimaw, sinipsip nito lahat. Sa itaas na bahagi ng labanan, ang kaibigan nitong si White Dragon ay dominante, gumagalaw ng walang pagod. Muli itong bamuka ng bibig at nagbuga ng isang malaking puting plema na may malawak na sakop, pinatamaan ang mga extraordinary rank. Mukha itong paggamit ng malaking kutsilyo para pumatay ng manok overkill, ngunit ang skill nito ay talagang napakabilis at tiyak. Sino mang hindi makatalon para umiwas ay siguradong mamamatay. At napakalakas ng dragon na ito, hindi na mabilang kung ilang haligi ng spirit power na ganito ang naibuga na niya. Sakto namang nakaiwas si Xiaoling sa agos ng spirit power, sinamantala agad ni Woho ang pagkakataon.
Bumukha ito ng malaki at sumugod sa dalagita. Gusto niyang gamitin ang matatalim ng ngiping ito para direktang lapain siya. Mula pa nang magsimula ang laban, napansin na niyang isa ito sa pinakamahirap na kalaban sa grupo ng mga extraordinary rank. Kailangan lang siyang matalo, at matatapos na ang laban. Kaya lalo pang naging agresibo si Woho. Nanliit ang mga mata nito nang may panganib, umuungol, mamatay ka na, mabilis itong sumugod sa kanya. Si Xiaoling, nakakatalon lang para makaiwas sa haligi ng spirit power, ay napunta naman ngayon sa sakmal ng halimaw. Mahirap nang umiwas ng hindi nasusugatan. Kumislap na sa kanyang mga mata ang pagtanggap. Tutal, mula pa kanina ay dehado na sila sa pakikipaglaban dito, kung masugatan man siya ay maiintindihan. Ang mga extraordinary rank na umaatake mula sa malayo ay sumugod patungo sa kanya, nais siyang hilahin palabas. Napakatindi ng sitwasyon. Sumisigaw sila ng hindi maganda, ngunit talagang wala silang lakas, hindi makakarating sa tamang oras. Nang biglang, isang madilim na anino ang tumalon hindi kalayuan kay Xiaoling. Sa isang hagis lang ng palakol, si Niyumo ay gumawa ng isang hiwa sa lalamunan at panga ng halimaw, tumalsik ang dugo. Hindi malinaw kung dugo mula sa bibig o mula sa sugat. Umungol ito sa sakit, tumabingi ang mukha dahil sa atake ni Niyumo. Ang pagiging palaban ng isang ito ay masasabing nasa sukdulan. Nakatanggap ng isang kritikal na tama, ngunit ang mga mata nito ay nagpakita ng matinding galit sa halip na takot. Tumingin ito pababa na may halong pangmamaliit, gamit lamang ang kalahati ng mata. Nagsikip ang mga matatalim ng ngipin dahil nakawala ang kanyang biktima. Si Xiaoling, nakakaligtas lang sa kamatayan, ay napagtanto kung sino ang bagong dating na nagligtas sa kanya at hindi mapigilan ang tuwa. Ang mga mata ng dalagita ay kumislap sa saya at emosyon na hindi masabi. Gaano na nga ba katagal mula nang huli niyang makita ng personal si Niyumo? Mukhang mahigit 3 taon na mula nang bumalik siya sa Mist Mountain. Sa puntong ito, ang eksena ng isang halimaw na sumulpot mula sa kung saan at tinaga si Woho ay parang horror movie sa mata ng mga extraordinary rank. Si Niyuma iyon, ang halimaw ng Mist Mountain, dumating na. Kumpara kay Woho, ang pangalawang kapatid ng kumpanya ng iba't ibang lahi ay hindi lamang sa laki, ngunit mayroon siyang mas mapanganib na sandata. Mula sa himpapawid, iwinasiwas ni Niyumo ang kanyang palakol at sumigaw ng malakas, gravity field, kasabay ng liwanag mula sa sandata, dumaan ito sa ibabaw ng ulo ng halimaw. Isang nakapangingilabot na puwersa ang dumagan dito pababa, naipit ito ng husto sa batuhan, kahit hindi pa man tumatama ang talam ng palakol. Ibinuka ni Woho ang 2 paa, sinusubukang lumaban, ngunit ang katawan nito ay umikot sa paraang hindi may larawan. Hindi niya may angat ang ulo. Ang kaliwang sentido nito ay nadaganan ng husto, na naging sanhi para automatikong bamuka ang bibig nito at lumabas ang dila. Ang nakabibinging ungol nito ay naputol sa lalamunan, na ikinagulat ng mga extraordinary rank. Isang piraso ng apoy ang lumutang sa hangin, patunay na si Woho ay ganap ng nakontrol. Ang sitwasyon ay biglang nagbago ng napakabilis, na maging ang mga kalahok tulad niya ay nagulat. Si Jiuwei ay tahimik na lumapit, hindi malaman kung kailan pa. Ang mapagmataas na tingin ng panganay na kapatid ay nakatuon sa kanyang nakababatang kapatid, habang nagbibilin, umatras kayo, mga tao. Hindi ito lugar na dapat ninyong puntahan. Napakahina ng sabi niya kaya't nagulat ang extraordinary rank na lumingon, nabulol ng 1 o 2 salita, at pagkatapos ay nagtanong, nandito ba kayo para tulungan kami? Nagbago ang tingin ni Jiuwei sa isang mapanlait na sulyap pababa sa taong nagsalita ng walang pag-iisip. Ang sagot ay lumabas sa pagitan ng mga ngipin, puno ng pangmamaliit, huwag kang masyadong assuming, Timanda think. Gusto naming kunin ang bangkay ng dragon. Para namang mapapatay ninyo ako. Buhay na buhay at malakas pa ang White Dragon dito, tapos ang bagong dating na fox ay isinusumpal na siyang patay para kunin ang bangkay. Paano siyang hindi magagalit at umungol ng malakas? Ang galit nito ay nagpatawag pa ng ibang mga puting halimaw mula sa maliit na bangin para sumali sa laban. Marahas na yumanig ang lupa ng isang dambuhalang bakulaw na puting-puti ang tumalon palabas at lumapag.
Malinaw na ang halimaw na ito ay isa ring lahi na magaling lumaban. Ang bigat nito ay nagpayanig sa bangin na parang nabungkal. Isang weasel na puting-puti ang balahibo, na parang galing sa lugar na may niebe, ang tumakbo ng mabilis patawid sa mga batuhan. Bawat tapak ng mga kuko nito sa bato ay nag-iiwan ng kaunting marka. Hindi pa man dumarating, ang bibig nitong bumubuka na may kasamang tunog ay nagpapahayag na ng kanyang pagdating. Sumunod din ito sa tawag ng White Dragon papunta rito. Namutla ang mga extraordinary rank. Kay White Dragon at Woho pa lang, nahirapan na sila at muntik nang mamatay. Ngayon, 2 pang uhaw sa dugo na halimaw ang sumugod. Ilan sa grupo ang nawalan na ng pag-asa, nanlalaki ang mga mata at gustong-gusto nang umuwi sa kanilang ina. Sinamantala ni Xiaoling ang pagkakataong iligtas lang niya. Sumama siya kay Baiyu, sumakay sa ulo nito, at sumigaw ng babala, iyon sina Yuan at Zuho. Talagang mayroon pa palang ibang mga katulong na nagtatago. Dahil sa dami ng mga laban na pinagdaanan kasama si Xiaoling, ang puting elepanteng ito ay hindi natatakot sa 3 hamak na ito na kapareho niya ng kulay. Habang tumatakbo, umungol ng mahaba si Baiyu, tinawag si Xiaoling, Tara na. Kaya't napakabilis, ang dating isahang laban ng isang grupo na pumasok sa teritoryo ng mga halimaw ay naging labanan na ng isang grupo ng mga puti at isang grupo na magkakahalo ang kulay at lahi. Ang lamang lang, ang mga puti ay lumaki mismo sa bangin na ito, kaya't ang laki nila ay mas malaki. Mukhang maliit ang mga extraordinary rank at ang mga halimaw sa kanilang panig kumpara sa banta mula sa mga lokal. Ang 4 na puti ay sabay-sabay na bamuka ng bibig at umungol ng malakas bilang pagpapakita ng lakas, na may matatalim ng ngipin na kayang tumagos sa balat ng biktima. Si Wowo ay tumakbo na rin para sumama sa kanyang mga kasamahan, hindi na humihiwalay para maiwasan ang sitwasyong maatik ng mag-isa tulad kanina. Ang ungol na iyon ay parang isang hamon sa labanan. Si Jiu Wei sa kabilang panig ay hindi rin natatakot sa kaunting banggaan. Bumukha siya ng malaki at nag-utos ng isang salita lamang, sugod. Kasama sina Niyumo, Baiyu, at Xiaoling, sapat na silang 4 para labanan ang 4 sa kabilang panig. Ang mga extraordinary rank ay walang puwang na sumali sa laban, kung tutulong man sila, pampadagdag lang sila sa eksena. Habang nagaganap ang matinding labanan sa malayong lugar, sa Beiwu Canyon sa labas ng Mist Mountain, walang kahit kaunting hamog. Ang araw mula sa itaas ay tumatagos sa mga ulap, nagbibigay liwanag sa ibaba. Ang tanawin ay maningning na parang isang araw ng tag-init. Sa lupa, may ilang mga ligaw na damo na tumutubo. Si Qingfeng ay nakaluhod sa isang tuhod, itinaas ang isang sipit sa harap ng Divine Tree, marahang nagtatanong, pinapatawag po ninyo ako? Ang avatar na ugat ni Yu Ziyu ay nakaupo ng komportable sa isang upuan na hinabi niya mula sa madidilim na mga ugat. Tila takot sa sikat ng araw kaya't umatras ito sa lilim. Medyo nagulat si Qingfeng na makaharap ang pinuno ng mag-isa. Hindi ba't karaniwan ay binibigyan sila ng gawain o habilin ng grupo? Nakaupo si Yu Ziyu ng maluwag sa komportableng upuan, nakadikwatro, nakahawak ang kamay sa baba, walang ganang tumawag, Qingfeng ah. Narinig ko na napakaganda ng relasyon ninyo ni Tian Guang. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Marahang sumagot si Qingfeng, opo. Walang kahit kaunting pagdududa. Bukod sa pagiging pares ng langgam at mantis na laging magkasama, ang pagmamahala nilang dalawa ay umabot na sa sukdulan. Dati pa nga, handa si Qingfeng na ialay ang sarili para kainin ng kanyang asawa para mapalakas ito. Hindi lahat ng asawang lalaki ay handang gawin iyon. Kayo ni Tian Guang ay magkasamang lumalaban. Sa hinaharap, ikaw ang magiging tagapagmana ng hukbo ng mga mantes. Makakatanggap ka pa ng tulong mula sa esensya ng buhay at lahat ng mga mataas na antas na yaman. Mukhang napakaganda at maayos ang lahat hanggang sa biglang sinabi ni Yu Ziyu ang katotohanan, ngunit 3 taon na ang lumipas, nananatili ka pa rin sa rank 2. Ang pagpuna ay dumating ng napakadirekta at biglaan, na ikinatigil ni Qingfeng. Nanlaki ang mga mata nito sa hindi pagkakaintindi. Tumaas ang tono ng pinuno, puno ng pagbabanta at babala, nang tanungin siya, sa lagay mong iyan, may karapatan ka pa bang lumaban kasama ni Tian Guang?
Namatay sa takot si Qingfeng dahil sa lakas na nagmumula sa Divine Tree. Sa harap ng puno ng willow, napakaliit niya sa hindi pangkaraniwang paraan. Nagsimulang damaloy ang pawis sa kanyang ulo, ngunit nanatiling nakatikom ang bibig, hindi alam kung paano magpapaliwanag ng tama. Sa loob ng 3 taon, nagbago ang mga bagay-bagay, lahat ay tumaas ng antas o umunlad kahit papaano, bakit siya lang ang hindi? Ngunit si Yu Ziyu ay hindi na parito para Mainermon. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga bagay na kulay ube, ito rin ang solusyon para kay Tian Guang dati. Sinabi niya, kainin mo ito. Nang lumapit, nalaman niyang ito ay isang insekto na may mahaba at makinis na katawan, na babalot ng lilang balahibo. Sa ulo nito ay may 2 pangil na mukhang mapanganib. Ipinaliwanag ni Yu Ziyu, ito ay isang uri ng void insect na kumakain ng mga ugat ko sa loob ng 3 taon. Ngayon, nag-mutate ito sa kasalukuyang anyo. Itinulak niya ito palapit kay Qingfeng, na nanlalaki pa rin ang mga pulang mata habang nakatitig sa kakaibang nilalang na ito. Hinimok siya ni Yu Ziyu, kainin mo. Lunukin mo. Kung magtagumpay ka, magiging mas malakas ka. Kung mabaygo ka, hindi ito magiging puno dahil si Qingfeng ay puno na. Dahan-daang tinapos ni Yu Ziyu ang sasabihin, kung mabaygo ka, magiging pepe ka nito. Sa huli, kamatayan. Mahigpit siyang nag-utos, pumili ka. Ngunit malinaw na alam ng lahat kung ano ang pagpipilian na hinihikayat ni Yu Ziyu. At isa pa, si Qingfeng ay hindi ang tipo ng halimaw na duwag. Gusto niyang tumaas ng antas ng mabilis para makasabay sa kanyang asawa at lumaban ng magkasama. Ang pagkakataong mapataas ang lakas ay nasa harapan na niya, paano niya ito tatanggihan? Itinaas niya ang mga matang may bahid ng kasabikan, at agad na sumagot si Qingfeng, pumapayag ako. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng Divine Tree at nagsalita, kaysa mamatay bilang isang mahina, mas gugustuhin ko pang mahulog tila mamitay ng may dangal habang nagiging isang malakas. Napakagandang pagpili, at tiyak. Hindi na nagsalita pa si Yu Ziyu, ngunit halatang nasiyahan siya sa determinasyon ni Qingfeng. Marahan siyang umubo bilang pag-intindi, naiintindihan ko, at itinulak ang void insect patungo kay Qingfeng. Sa totoo lang, kinabahan ang Birding Mantis nang makitang palapit ito sa kanya. Ang bagay na iyon ay kasinlaki ng 1/3 niya, at ito pa ang kumain at lumaki sa mga ugat ng Divine Tree sa loob ng ilang taon. Ngunit pagdating nito sa abot ng kanyang mga ngipin, hindi nag-atubili si Qingfeng at kinagat ito ng malakas. Kumislap ang liwanag mula sa loob palabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang proseso ng paglunok sa insektong ito ay napakabilis, at ang resulta ay agad ding dumating. Boom! Ang buong katawan ni Qingfeng ay naglabas ng madilim na lilang spirit power, umagos sa bawat ugat ng Birding Mantis, na naging sanhi para matuno na parang tubig ang panlabas na balat nito at maglaho sa hangin. Bumuka ang bibig ni Qingfeng at sumigaw ng malakas, nararamdaman ang pagkasunog ng buong katawan. Ang sigaw ay umalingaw sa mga tainga ng puno ni Yu Ziyu at sa buong Beiwo Canyon. Ngunit ang pinuno nito ay nanatiling nakaupo roon, nagmamasid sa proseso, walang ipinapakitang kahit kay titing na pag-aalala.